Mas katamtamang panahon na mula sa ibang bahagi ng Central Luzon kasama ang Metro Manila at Southern Luzon, at sa nalabi ng bansa, katamtaman ang panahon na may ilang mauulap na himpapawin at isolated rain showers. Pero nalalabi pa rin sa extreme Northern Luzon, kagaya na lamang na Batanes Group of Islands, ay makakaranas pa rin ng malawakang ulan, bunsod pa rin ng trail trough ng habagat. At isang subtropical depression na mataan sa silangan ng Japan, pero wala itong banta sa bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, July 30, 2025. Ang oras sa ating Boss Mike may umaga ay alas 10:53 na ng umaga. Bagamat mahangin pa rin ang iiral kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area, pero unti-unti mas nagiging moderate ang panahon natin dahil gaya nating sinabi mulang sa huling araw nga po ng July ay inaasahan na natin unti-unti munang medyo lalayo yung ating epekto ng ulan dala ng habagat. At sa unang linggo nga po ng Agosto, binanggit na natin ng mga nakarang araw ay inaasahan nga po na magiging mas mababa ang dami ng magiging ulan natin. Base na rin sa forecast yan ng NOAA at sa ating empirical forecast na nai-report ng mga nakarang araw po. So sa ngayon ay mabugso ang hangin dito sa amin sa Caloocan at ine-expect pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Mga isolated na lamang na mga pag-ulan ang inaasahan. Sa ating lightning detection system, so far as of 11:10 a.m. ay makikita po na aktibo pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat sa may bandang extreme, Northern Luzon pa rin. Kabilang na dyan sa may bandang Batanes Group of Islands at dulo ng Ilocos Norte. Bagamat maulap at asahan pa rin ang kalat-kalat pag-ulan sa bahagi nga po ng kanluran ng Northern Luzon, pero mas manipis na ito, hindi kagaya ng mga nakarang araw. Unti-unti na nga po kasing umaangat o mas nag-aangat yung ating habagat, yung daloy ng habagat dito sa may bandang pagitan na po ng Taiwan at Batanes Group of Islands na lamang halos dumadalo yung habagat, ay yung pamumuo ng mga pagkulog at pagkidlat dito ay magdudulot pa rin ng malawakang pag-ulan. So ingat pa rin sa mga kababayan natin. Meron tayong total of 333 lightning strikes. Total outer na yan, pero inner ay 323 lightning strikes po. So marami-rami po at aktibo po ang mga pagkulog at pagkidlat dyan. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin para sa mga baka posibleng tamaan kayo ng mga kidlat na mas aktibo ngayon. Lalo na sa mga lalayag ngayong araw. Sa ating rainfall advisory, nakataas nga po sa Northern Luzon. Ayon yan sa data PD Pag-asa. Yan, dito sa halos buong Aurora region pa rin. Nakasama ang Ilocos Sur, Ilocos Norte pa rin, Apayao, Benguet. Yan, sa Cagayan, Batanes, marami po yan. Ang dami, halos buong area na naka-indicate na po dito. Kasama na ang Cagayan Valley, Ilocos Sur, yan, Ilocos Norte, Abra, Apayao, yan, hanggang Nueva Vizcaya ay nakataas ang mga pag-ulan daw. Naka-advisory po ang mga pag-ulan daw sa area na yan. So magpayong po dahil despite na maalinsangan pa rin silang bahagi ng Cagayan, makakaranas daw kayo ng mga pagkalat-kalat po ng pag-ulan. Hindi nga lang sintindi na ng mga nakarang araw po dahil gaya natin sinasabi nga po, may forecast nga po tayo na magiging mababa ang average rainfall natin sa unang linggo daw ng Agosto. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, windy, so medyo mahangin pa rin at mostly cloudy ang umiiral pa rin dito sa amin sa Caloocan. At since mahangin po tayo, inaasahan po natin na may mga maaari pa rin masiraan tayo ng mga bubong dahil umaabot pa rin sa pumapalo pa rin sa 72 km per hour yung bugso at yung lakas ng hangin pumapalo pa sa mahigit 30 to 40 km per hour po yung maximum wind speed natin sa Metro Manila. So alisto na lamang po, at least may idea kayo na mabugso pa rin ang hangin. At since yung hangin nagiging drier na po, halos tuyot po yung dumadaan na habagat sa atin, hindi pa rin nawawala yung lakas ng bugso ng habagat, yung hanging habagat na dala po
Yung water vapor po, medyo numipis po yun. So, yun po ang mas madaling maintindihan mga folks. Sa lowest temperature nito lang naka-weather station, kininang 5:33 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.5 degrees Celsius. Kahapon, 31.1 degrees Celsius, medyo mataas na po. Umaalinsangan na po dito sa amin sa Caloocan. Naitala ito kahapon ng umaga at 11:47 AM. Meaning, tumaas na rin ang aming heat index since kahapon, 42.3 degrees Celsius na po ang highest heat index namin sa Caloocan. So, kung silipin natin ngayon yung magiging heat index forecast natin sa ibang bahagi ng bansa, as of 10:54 AM sa amin sa Caloocan, nakaka 38.1 degrees Celsius na kami. So, extreme caution na sa amin sa Caloocan at ganun din ang lumalabas na forecast ngayong umaga, 38 degrees Celsius daw. Sa maghapon ay inasahang pinakamataas pa rin sa amin ang 38 degrees Celsius sa Caloocan. Maghapon na yan hanggang alas 3 ng hapon, base dito. So, mukhang wala pa rin aabot ng 40 degrees Celsius. Well, tingnan po natin in real time. At kung sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, kung silipin natin ang bandang Ilocos Norte, kung mababa pa rin. Well, kung titingnan po natin dito, ay mababa pa rin. Ibig sabihin, nakakaranas pa rin sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero pagdating po sa Cagayan Valley, well, asahan natin, grabe ang magiging malinsangan sa inyo dyan. 46 degrees Celsius po ang inyong heat index at papalo sa 50 degrees Celsius. Grabe pong alinsangan agad sa inyo ha. So mag-iingat po at uminom na maraming tubig mga folks dyan sa Cagayan Valley dahil kayo po ang mangunguna sa may pinakamaalinsangan at mataas ang magiging heat index. So grabe po alinsangan sa inyo dyan. Papalo ito ng 50 degrees Celsius mamayang alas 2 hanggang alas 3 daw ng hapon. So grabe magiging maalinsangan sa inyo. Tumaas ang inyong naging heat index. So, delikado po kapag sa mga kababayan natin na masyadong nasa labas po ha. Sa Santiago Isabela, inaasahan po natin na 44 degrees Celsius po ang inyong heat index, mataas din. At papalo pa yan hanggang 46 degrees Celsius hanggang ngayong alas 12 hanggang alas 2 ng hapon daw. So, napaka-danger daw ang inyong heat index dyan. Sa may bandang Dagupan naman, ang heat index sa inyo, na forecast, asahan po, 37 degrees Celsius. At papalo din yan hanggang 40 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, wag din masyadong magbibilad. Magiging maaraw na rin kayo dyan. Sa Tarlac Central Luzon naman ay 40 degrees Celsius po ang inyong magiging heat index, which is pinakamataas na ngayong maghapon hanggang alauna ng hapon po yan. So, madalas mataas na po yung heat index natin. Mula Cagayan Valley hanggang Central Luzon, medyo tumataas na po. Sa Batangas City naman, ang heat index sa inyo, 39 degrees Celsius din, tumataas na rin. At sa ngayon ay yan ang pinakamataas sa inyo hanggang alauna daw ng hapon. So mataas na rin ang inyong heat index dahil unti-unti na nga po, bumababa na po yung ating average rainfall. Sa San Jose Occidental Mindoro naman, 41 degrees Celsius po ang inyong pinakamataas na magiging heat index sa inyo maghapon. Until 1 o'clock po yan mamayang hapon. Maglalaro pa yan ha, mga banda alas 2 magiging 40 degrees and then pagsapit ng alas 4 papalo pa rin sa 41 degrees Celsius. So medyo fluctuated ang heat index sa inyo dyan sa Batangas. Sa Mindoro, sa Occidental Mindoro. At sa bahagi naman ng Cebu ay nasa natin na mataas din ang magiging heat index sa inyo. 45 degrees Celsius po. Grabe na rin ang heat index sa inyo dyan. Huwag din masyadong magbibilad. Asahan po ang napakamaalinsangang panahon natin. At yan ang pinaka-highest na ninyo nitong maghapon hanggang mamayang alas 3 na raw yan ng hapon. Base po dito. So hanggang alas 3 na daw yan ng hapon. Sa may bandang Davao City naman, sa Mindanao ay nasa 37 degrees Celsius po ang heat index. Bagamat hindi naman pumalo ng 40, pero at least mataas na rin ang inyong heat index dyan dahil patuloy pa rin kayo nakakaramdam ng moderate at medyo fairly weather na panahon dyan at maaraw. So maghapon na yan hanggang mamayang alauna daw ng hapon ang magiging ganyan ang inyong heat index. Sa Zamboanga City naman, ang heat index sa inyo mataas din. Mas mataas pa nga sa Davao City, 40 degrees Celsius po na maalinsangan. At yan ang pinaka-highest ninyo hanggang mamayang alas 2 daw ng hapon. So halos magiging mas maalinsangan na po tayo halos sa buong bansa base na rin sa latest monitoring natin. Except na lamang sa may bandang kanluran pa rin ng bandang Ilocos Norte hanggang sa may bahagi siguro ng Ilocos Sur at bandang La Union.
medyo inuulan-ulan pa rin medyo inuulan pa rin po kayo dahil medyo humahawi pa diyan yung bahagi ng habagat natin na may dalang malawakang ulan. So halos kapiranggot na lamang kasama ang Batanes Coop Island sa mga inuulan. At the rest ng bansa, tumataas na po ang ating heat index, meaning nagiging mas moderate na po ang panahon natin at nagiging mas maaraw. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes and past 24 hours, ang hinatuan pa rin ang nangunguna sa may highest air temperature na 37.2 degrees Celsius. Grabe po ang alinsangan sa inyo. Sa Baguio, 17.6 degrees Celsius pa rin ang inyong almost stationary na lowest temperature dyan. At patuloy pa rin kayong inuulan mula pa kahapon, kaya nakapagtala pa rin kayo sa Baguio City ng 101 millimeters na total rainfall. So maliwanag lamang dyan sa may bandang Benguet o Baguio, pataas ng Ilocos Norte, may maulan. Malakas pa rin ang pag-ulan sa inyo dyan dulot po ng habagat. And the rest ng bansa, halos nagiging mas maalinsangan na ang panahon. Bagamat medyo babugso pa rin ang hangin dito sa Luzon kasama na ang Calabarzon area. Sa ating outside humidity ay nasa 83% po ang concentration natin, mataas, at bumaba ito ng 1% since last hour. So kung tumataas po yung ating air temperature at mataas ang ating outside humidity, alam na po natin na mangyayari, magiging mas malagkit-lagkit na naman ang alinsangan natin. So wag masyadong magpapapuwis, pahirapan po magpatuyo niyan. Siguraduhin po na natin at least mas maging drier po yung ating outside humidity, mas mababa, para at least kahit papano madali po tayong matuyuan. Kapag tayo ay napapawisan po, natutuyuan ng mabilis. Kapag hindi kasi natutuyo at nagsasaturate lang sa balat natin, ay nagiging malagkit po yan na pawis. Dumodoble po yung ating mainit na pakiramdam. At sa ating barometric pressure, 1,006 hectopascals po tayo. So medyo mababa yung atmospheric pressure pa rin natin. And steady ito since last hour. Well, nakaka-apekto rin sa ating atmospheric pressure kapag sobrang mabugso o malakas po yung ating daloy ng hangin mula timog kanluran. So, mas malakas po yung daloy, nakaka-apekto at bumababa rin yung atmospheric pressure natin. Dahil walang masyadong pressure na nakikreate po dahil sa yung daloy nga po ng malawakang hangin dito sa atin sa Luzon ay mabilis. So, yung ating barometric o atmospheric pressure ay bumababa rin. Kapag masyadong mabagal po yung daloy ng hangin, doon po nagkakaroon ng pagbigat sa ating atmospheric pressure. Pero dahil mabilis po yung daloy, ay at least nakaka-apekto yan, bumababa rin yung ating atmospheric pressure. So, it doesn't mean po meron tayong bagyo kapag mababa ang atmospheric pressure. Minsan, yung trough lamang yan na madalas at thunderstorms, minsan bumababa rin yung atmospheric pressure po. Kasi nagiging magaan po yung kaulapan, lalo na kapag nagko-condensate na po ito. So ganun, at namumuo na po yung trough sa kalupaan, especially yung kapag nagkakaroon na tayo ng localized thunderstorms. Minsan bumababa po yan kapag sobrang light o gumagaan po yung ating atmospheric pressure doon sa area. Yun. Ang kapalit nga lang, malakas na ulan, localized thunderstorms, ganun po. Sa high tide and low tide status natin, mayroon pa tayong mahigit 1 oras para mag-maximum high tide. Pero mataas na po yung sea level natin. Double check po natin kung mataas na yung sea level. So far, hanggang 1 meter, eksakto po ang pinakamataas. Eksakto, 1:15 ng hapon po yung magma-maximum high tide po siya. So may mahigit 1 hour pa po tayo na magkaroon ng maximum high tide. Pero delikado pa rin pumalaot, lalo na sa may bandang kanluran ng bansa. However, kung sisilipin natin ang global assessment monitoring regarding sa sea level o wave height. So sa ating significant wave height po ay magiging mataas pa rin ang alon natin sa halos buong hilagang bahagi ng Luzon at kanluran. Umaabot po ng 2.5 meters po ang taas. So delikado po, kasabay po iyan ng daloy ng ating habagat na malakas po ang gale force winds talaga. So, delikado po sa mga malilit na mangingisda na papalaot sa buong kanluran ng Luzon. Delikado po. Sa silangan naman, dyan sa may bandang Cagayan Valley, Baybayin, ang medyo delikado. Pero sa katimugang bahagi ng South Luzon, medyo safer naman. Alisto nga lang o ingat sa bugso po ng hangin pa rin natin. May mga dumadaloy pa rin na southwesterly dyan hanggang sa may bandang kadududuluhan ng bandang Mindanao area. So, yun lamang po ang pag-ingatan po natin at kung kailangan talaga mangingisda, kung maaari, dyan na lamang sa malayuan na kung saan ay umaabot sa mahigit 2.5 meters ang taas ng alon. Napakadelikado po niyan.
Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:39 AM at inasang lulubog po itong mamayang 6:26 PM. At sa ating moonrise and moonset, under 27% illuminated na po. Kaka-moonrise lamang nito na may 17 degrees elevation. So kaka-moonrise pa lamang nitong 10 AM, 10:09 AM to be exact. At mamayang gabi naman ng 10:12 PM naman ito lulubog. Anyway, manatiling moderate po ang ating air quality na 52 index, moderate. Sa mga sensitibong mga baga, magmas na lamang po tayo para sa maging safe tayo. Dahil mula pa nung nakarang araw, nabanggit na natin sa report, ay mula pa noong July 16 actually, mga July 16, pero ang mas nagpipik siya nitong mga July 21 na. Tapos tumaas-taas na po yung ating air quality niyan. Nagmo-moderate na madalas. So magmas na lang po tayo mga folks dahil mataas pong concentration ng ating air pollution lalo na sa Metro Manila. Sa atin namang local weather outlook, para ngayong Miyerkules hanggang bukas ang Huwebes, magiging partly cloudy pa rin ating maghapon at pagsapit naman ng hapon ay mga localized thunderstorms daw ang nakataas. So nanatiling 100% chance of rain. Ganon din bukas, maulap ang ating umaga pero mga pag-ulan pa rin. Pero bumaba po ang chance na pag-ulan natin. 26 to 30% ang chance daw ng pag-ulan. Bukas siya ng Huwebes. Pero ngayong araw, nasa 100% pa rin daw. So, highest and lowest temperature expected maglalaro, 31 degrees Celsius. And lowest temperature expected, 27 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging mula sa GK2A, courtesy o Pag-asa Data Feed. Makikita po ang malawakan na heavy rain showers dito sa may bandang Batanes Group of Islands. Kasama na ang buong Ilocos Norte hanggang dyan sa may bandang Ilocos Sur, kasama pa rin ang Benguet at La Union. Maulap at kalat-kalat pa rin ang pag-ulan ng maiiral. Maliban na lamang sa dito sa may bandang Cagayan Valley nga po na magiging mas maaraw kayo dyan, kaya mataas po ang inyong magiging heat index. Dahil yung daloy ngayon ng habagat dyan ay halos alanganin na. Paganyan po ang daloy ng ating habagat. So hindi po masyado nasasakop ang buong extreme northern Luzon natin. Yan, kasi sumasabay na nga po siya sa daloy ng monsoon trough nitong si dating bagyong Emo nga po, na patuloy na kumikilos dito sa pahilagang dito sa may bandang pahilangang kanluran nga po. At nandito na nga yan sa kalupaan ng bandang southeastern China. Itong si dating bagyong Emong na aktibo pa rin until now. Mukhang mahihigitan pa niya si bagyong Dante na aktibo hanggang ngayon. So mula sa bahagi nga po na Ilocos Norte at ilang bahagi nga po ng Abra, makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At sa ilang bahagi naman sa may bandang Pangasinan, nakataas pa rin ang forecast ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, kabilang na ang ilang bahagi ng Central Luzon, Nueva Ecija at badyang bandang Pampanga. Yan, hanggang dyan na yan sa may bandang Iba Zambales, kasama na hanggang dyan sa may bandang Olongapo at Bataan. Medyo makakaranas pa rin tayo dyan ng malawakang pag-ulan po. Yan, kalat-kalat po ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pa rin ang inaasahan na iiral ha mga folks. At mula naman sa bahagi naman ng Bulacan hanggang Metro Manila, bagamat maulap pa rin ang himpapoid natin, may mga maliitang tsansa pa rin tayo ng pag-ulan. Pero mas nagiging moderate na po ang panahon natin kahit papano, kabilang na ang bahagi nga po ng silangan ng Aurora Region hanggang dyan sa may bandang Camarines Norte na po. Yan, kitang-kita po yung mga ilang light to moderate showers po na tumatawid dito. So, medyo gloomy pa rin tayo kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at dyan sa may bandang Quezon Province pa rin. So, hindi pa rin mawawala ang tsansa ng pag-ulan. Pero mas mahihina na lang talaga to. Typically, mga light drizzle rains. At kung magkaroon man ng pagbugsuan ng buhos ng ulan, hindi na to tumatagal ng halos mahigit isang oras na. The rest naman ng Mimaropa, mas moderate at nagiging fairly weather na kayo dyan. Kasama na ang buong Mindoro at Palawan. Ayan, mas maaraw na kayo dyan. Asahan po ang tumataas na heat index. Kabilang na ang bahagi ng Bicol region po. Ayun, mula dyan sa bahagi ng Camarines Sur, pababa na yun ang bandang Iriga at Sorsogon area. So, i-double check natin kung pareho, baka hindi updated yung satellite imagery ni Pag-asa, double check natin. So, kung titingnan natin dito ay pareho, ibig sabihin ay mas latest naman po yung satellite imagery. Ibig sabihin ganun talaga yung real time ngayon. Yan, kasi minsan hindi updated yung latest imagery. Pero so far, okay naman, kaya pareho lamang yung synchronization. Makita ay maaraw at malinsangan din ang magiging panahon ng halos buong Bicol region.
mula Camarines Sur hanggang Sorsogon na po yan at Catanduanes. Mga isolated lamang na mahihina at katamtamang pag-ulan ang maaari pa rin nakataas din nyo sa buong Bicol Region and the rest ng Southern Luzon. Bagamat mas normally fairly weather na kayo dyan kasama na ang buong Bicol Region, Marinduque hanggang Romblon at Masbate, ingat na lamang po dahil asahan po ang medyo hot humid na po na panahon sa inyo dyan. At kasama ang buong Visayas at Mindanao, magiging moderate at mas fairly weather po ang magiging panahon sa inyo. Madalas nga lang mga partly cloudy to some mostly cloudy. Ayun, makikita sa satellite imagery yung ilang partly cloudy na dadaloy. Pero makikita ninyo, halos clear po ang inyong paligid o halos clear skies po ang inyong paligid sa buong Visayas at Mindanao. Mga isolated lamang na mga pag-ulan ang inaasahan nating maghapon sa buong Visayas at Mindanao, kaya hindi na natin masyado iisa-isahin ang mga areas na maapektuhan ng ulan. Then kitang-kita naman sa daloy ng satellite imagery, magiging mas isolated lamang na mahihina at katamtamang pag-ulan ang iiral at napaka-scattered po ang magiging buo. So random na lamang ang magiging buhos ng ulan sa inyo sa Visayas at Mindanao. So medyo maganda na rin po yan dahil at least ay kontrolado ang init. So diretso agad sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Bagamat napakalayo na pong itong dalawang aktibong bagyo na ito, si dating bagyong Emong at si Krosa. Pero mayroong isang bagong invest na namataan. Kaya lang dito yan sa may bandang silangan ng Japan. Ayan o. So malayo din sobra sa atin sa bansa. Under subtropical depression na ito. Kasi masyado na siyang nasa northern hemisphere na masyado. So, tinawag na subtropical depression na yan at nasa tropical depression siya. So, subtropical depression category. So, wala itong epekto sa bansa at yung presensya kasi ni dating bagyong Emong, yan ay nagdudulot pa rin ng ilang paghatak dito sa habagat. Kaya lang bumibitaw na rin po dahil yung merong extension ng monsoon trap na umiiral na ngayon dito. Nag-extending yan mula sa kung saan ang posisyon ni dating bagyong, ni bagyong Krosa. Yan. Yung extension ng monsoon trap na yan, nagja-gyre po siya dito kasi nagkakaroon pa rin ng gyre system dito sa ibabaw na kung saan medyo nagkakaroon ng paghatak dito sa atin sa habagat. Ayun, nagkakaroon ng driving mula sa dalawang bagyo na ito, dating bagyong Emong at si Krosa. So nagkaroon ng dalawang driving sa monsoon gyre dito sa ibaba na nagbunsod po ng pag-railing ng monsoon trap dito sa extreme Northern Luzon, na nagbunsod pa nga rin po ng malawakang habagat dito sa extreme Northern Luzon na medyo umaabot pa rin ng ilang trap sa bandang kanluran ng Zambales kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Mimaropa o Southern Luzon. Pero mas manipis na lamang ito dahil mas masyado na itong mataas habang tumataas din ang lokasyon ng dalawang bagyong ito. Tumataas na rin itong monsoon trap na ito at yung kanyang gyre. Sasabayan sa dalawang bagyo na ito. So habang sumasabayan, tumataas na rin yung elevation nitong trap na ito ng monsoon trap na nagpapang-abot pa rin sa kanluran ng Northern Luzon na nagbubunsod ng mga malawakang pag-ulan pa rin po. Pero kung mapapansin natin mula Metro Manila at Southern Luzon and the rest ng Visayas at Mindanao, at least nagiging mas moderate na po ang panahon. Masyado nang manipis yung kaulapan na dumadaloy dyan kaya hindi na nagpapang-abot masyado yung mga malawakang pag-ulan. Kaya nagiging maaraw na tayo madalas na dito sa Metro Manila. Pero may mga bugso pa rin ng hangin. So, yung subtropical depression na yan, under invest pa rin, pero nasa 56 km per hour na po yung wind speed. So, wag po kayo magtaka kung bakit ganon. Tropical depression siya o subtropical depression, pero ang lakas na ng kanyang hangin. Halos tropical, magto-tropical storm na kagad. Well, ang ibig sabihin po kasi niyan, yung mga pag sinabing mga subtropical cyclone na kasi, mas mabilis ang acceleration ng hangin niya dahil mas kumikipot o matatawag natin na mas malapit na siya sa North Pole. So yung imagine niyo po, yung Coriolis circulation niya mas mabilis na dahil mas kumikipot na po yung dinadaraanan niya. Hindi kagaya sa may bandang equatorial meridian, malawak pa. Kaya yung ikot niya mabagal, yung flow. Pero habang lumalapit siya sa North Pole, mas bumibilis na ng bumibilis yung kanyang Coriolis circulation habang nag-rotate yung ating Earth. So, gano'n po ang pinakapaliwanag niyan mga folks. Siyempre, mas lumiliit, mas bumibilis. So, mas mabilis na yung circulation niya. Pero, under tropical depression pa rin siya. So, ayun lang ang nagiging calculation nila dyan.
Despite na malakas po yung bugso ng hangin at yung sirkulasyon, ay hindi mataas ang kanyang category. Ganun. So kaya tinatawag nilang mga subtropical cyclones kapag ganyan, sobrang taas na nila. So hindi yan makaka-apekto sa bansa at sobrang layo po nito. So yung dalawang binabantayan natin na nasa malayo na rin, napakalayo na rin nilang dalawa. Yung forecast track ni Crossa, halos lalapit pa rin ito sa may bandang Tokyo, Japan. At kung sisilipin natin mula kay Joint Typhoon Weather Center, kung sisilipin natin ay halos ganun din, lalapit din sa halos bandang Tokyo yung direksyon nitong si Crossa. Ayan, nag-sustain na nanatili siya sa severe tropical storm category yung kanyang lakas. Yan. At itong si dating bagyong Emong ay nandito na sa may bandang Shanghai, sa vicinity na ng Shanghai. Itong si dating bagyong Emong ay nagdulot po yan ng malawakang ulan na ngayon dyan. At posibleng magkaroon na naman sila ng halos torrential na floods. Kapag binaha sa kanila sa China, grabe rin ang baha kapag dinaanan sila ng bagyo. Yan. So far ay wala naman masyado sa Pilipinas na. So yung binabantay na lang natin dito, yung epekto na lamang ng mga sepestra. Yan. So nadagdagan po ng ikatlo ito, pero subtropical storm siya. So walang masyadong epekto niyan at malayo din sa kalupaan ng Japan. Yan. So magaganda po yung mga circulation nila, Itong si dating bagyong Emong talagang napanatili niya yung lakas niya kahit na ilang araw na siyang namalagi diyan sa may bandang ibabaw ng pagitan ng China, Japan at Taiwan. Ilang araw na namalagi rin yan sa bansa. Namasyal pa yan sa buong bahagi ng Luzon mula nung mabuo siya noong July 22. Tapos kumilos pa yan patimog kanluran pa. Then sumirko pa siya dito sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon. Kaya sinalanta pa tayo niyang si Emong. Tapos after niyang makalabas o makapunta sa pinakadulo na ng Batanes Coop Island noong July 25, ay nagpatuloy pa rin na nagpalakas ito ng ating habagat hanggang sa umexit nga po ito nitong July 26 ng umaga. Tapos namalagi pa siya dito sa may bandang Naha. Imagine gaano katagal itong si dating bagyong Emong na namalagi. Namasyal po talaga siya sa buong bahagi ng norte. Kasama na ang bansa natin sa Luzon, namasyal din siya dyan sa may bandang isla ng Japan. Ngayon naman ay nasa Shanghai na China na ngayon siya. Grabe rin po itong si Emong, masyadong malikot. Masyadong malikot at matibay po itong si dating bagyong Emong. Lumalabas siya na ang may pinakamahabang duration ng araw. Ngayong mula nung nabuo siya noong July 22 ng alas 8 ng umaga. Then kasalukuyan ay July 30 na po. So imagine po ilang araw siya na malagi. Mahigit sa 7 araw. So mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang 8 araw na niya o pang 9 araw na po niya na namamalagi at aktibo pa rin. Ganyan po siya napakatibay itong si dating bagyong Emong. So grabe po siya, ang tagal niyang namasyal yan si Emong. Nahigitan pa niya si Dante. At mataas pa rin yung kanyang forecast model. So kung titingnan nyo po, ay nagsusustain pa rin siya sa tropical storm sa loob ng 24 oras. Very sustainable siya. Grabe po. So yun lang po, mag-iingat po kung may mga Pilipino pa tayo nakatira sa bandang Shanghai po, China, na ngayon ay niraragasa ngayon ni dating bagyong Emong. Samantala, tingnan naman natin ngayon ang latest gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring. Kung sakali mang magbago yung forecast mula sa ating West Pacific Basin, wala tayong namamataan dito, pero again may mga shallow trough po na nakikitaan dito sa may bandang silangan ng Luzon, halos boundary o sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So bumababa po yung convectivity niya. Yan, tumataas po yung kanyang horizontal. So, nagbago yung pattern ng weather after 48-hour period na yung forecast na inasahan nga po natin sa huling araw ay bababa ang average rainfall.
Well, nanatili pa naman siya na bumababa yung average rainfall, lalo na sa may bandang Kabisayaan at Mindanao, nagbabago po yung kanyang weather patterns. Nagkakaroon na naman ng taas na favorable convergence dito sa may bandang kanluran ng Northern Mariana Islands o sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Dito sa bandang Helera po yan ng Cagayan Valley. Medyo mataas siya, very favorable. So, posible yan anytime na maaring magkaroon ng sirkulasyon, magkaroon ng upward flow anytime, at posibleng maging isang invest. Yan. Yung kanyang probability of cyclonic, tumataas dito sa mga ng silangan ng Luzon or southeastern Luzon. So, nagkakaroon ng pagbabago sa weather patterns niya ngayong araw. At mula rin sa Global Hazards Outlook ay by August 6, so mga next week po yan na mga bandang Miyerkules ay nagbago rin yung kanyang forecast weather pattern. Napaaga yung pagtapos ng kanyang mababang rainfall total, yung average, at napalitan ito ng probability of tropical cyclone development na mayroong 20% chance daw. Ang sakop nito between Southern Luzon at buong Northern Luzon. So, double check natin dito sa mean winds sa ating tropical cyclone forecast in week 2. Ayan po. So, makikita nyo po yung possible development sumasakop na naman sa may bandang Northeastern Luzon at bandang Bicol na. Ayan o. Southeastern Luzon kasama na ang Bicol region at bandang Samar at Leyte. Yung range nito. Ito po yun. So, merong 20% na probability na tsansa na may posibleng mabuong bagyo sa area na yan sa mga susunod na linggo daw. So, sabi ko naman sa inyo, maaari pang magbago yung weather patterns niyan. Hindi naman totally yung forecast ay absolute. Nagbabago din kaagad yan. O yan o. Pagpasok na August 3, meron nakataas na tropical cyclone probability. Sa ikalawang linggo yan ng Agosto yan, mga August 13. So, bago magkalahating buwan na naman, ay merong namumuo na naman daw na at least 20% chance na may posibleng may mabuong sama ng panahon. So, tingnan po natin mga folks, pero mula sa ating global spectral model, ay dito nga po medyo may anomaly na tayong nakikitaan dito sa silangan ng Mindanao, pero napaka-disorganized pa sa ngayon. Yan, medyo titingnan-tingnan po natin yan dahil anytime magkakaroon ng low level convection yan every 6 hours nga po, nagbabago talaga yung weather patterns. At mula sa mean sea level pressure ay titingnan din natin kung bumababa yung atmospheric pressure na sa ngayon ay nasa 1,010 hectopascals ito. So medyo naglalaro-laro siya since medyo may mga dry area dito sa may bandang Northern Mariana Islands. So hindi pa nakakaroon ng medyo horizontal shear sa kanya para magkaroon ng perfect na sirkulasyon. Sa ngayon so mga susunod na mga araw magbabago na naman yung pattern niyan. Mula sa tropical cyclone strike probability natin, bagamat wala tayong nakikitaan na anumang tropical wave o tropical cyclone genesis malapit sa Pilipinas o sa loob o sa labas ng Philippine Area of Responsibility, yan by the 72-hour period. Or kung 120 hours na po, tingnan natin kung magkakaroon or August 3 po. Kung wala pa rin, so makikita natin ay sa ngayon ay wala pa. Pero kung mapapansin niyo sa may bandang Guam, medyo mayroong anomaly na tropical cyclone strike, pero at least 5 to 10% ito. Tapos yung sa bandang Atlantic na tropical cyclone, nakatawid po nakatawid ng Western Pacific pa. At dahil makakatawid po yan sa Western Pacific, ay maaring tawagin niyang magiging tropical cyclone west yan. Ano ba yung bagyo na aktibo ngayon sa may bandang Mid-Pacific? Kung babalikan natin, yung tropical cyclone sector, ang aktibong bagyo dyan ay itong category 3 na si 10CP. Central Pacific siya, nasa Central Pacific. Kung sisilipin natin, banda rito yon. So wala pa, hindi pa siya na-detect. Once na nakatawid na yan dyan sa boundary, ay posible nga po na maging yan. Ito, yung Iona, tinawag na pala itong Iona, yung isang aktibong tropical storm
sisilipin natin gamit ang Joint Typhoon Weather Center para sa mas close. Yon, yung Iona. So mukhang ito ay makakatawid pa ng international dateline. Kapag yan nakatawid ng international dateline, ay tatawagin niyang west in west siya o tropical storm na siguro since nakaano na siya, nakapangalan na. So Iona ang tatawagin pa rin sa kanya in international name. Pero maaring tawagin yan as ano bang huling nating Western Pacific call. Ang huling West Pacific call natin is 91W at 92W na. So magiging 93W siya. Just in case nakatawid po yan dito sa international dateline. Ayan, yung Iona. Ito siya, nagsusuper typhoon siya, then tropical storm, then super typhoon. Kasi nasa 189 kilometers. Lagpas-lagpas na siya ng threshold ng pagiging typhoon category. Yun, base rito. So pag nakatawid po yan dito sa boundary natin sa mga susunod na araw or by August 3, malamang pasok siya sa 93W. Magiging Western Pacific Cyclone na kasi siya pag nakatawid yan dito sa may bandang international dateline. So nasa bandang Hawaii pa siya, Honolulu, Hawaii, yung position ngayon itong si Iona. So tingnan po natin until August 3 kung yan ay makakatawid ng international dateline. Kapag kasi nakatawid yan, tatawagin ng isang Western Pacific Tropical Cyclones. Yan. Balik po tayo sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring by Global Spectral Model. Yan nga po, ito ngayon, yung pinapakitaan na ito. Yan, by T168 hour period or August 5 ay ito na siya. So yung Iona mukhang makakatawid pa ata ng international dateline. Matatawag pa ata tong Western Pacific Cyclone. Yan. Tapos medyo may anomaly rito pagpasok po ng unang linggo ng Agosto. Pero malayo ito sa Pilipinas, hindi naman masyado maka-apekto pa yung strike probability at 20% yung kanyang probability. So tingnan po natin mula sa computer models naman ay mapapansin po natin na wala naman tayong nakikita dito. Pero ayon sa GFS, mayroon itong nakitaan na panibagong tropical wave na manggagaling nga po sa may bandang Northern Mariana Islands by August 5:06. Yan, ipiprevious natin. So August 5, magkakaroon ng probability of tropical cyclone development, which is ayon dito is mayroong strike probability. So mababa pa po yung probability niya, pero by GFS forecast, unang linggo ay medyo may mabubuong tropical wave dito. Kikilos yan pahilagang kanluran. So tingnan natin kung mangyayari yan ha, unang linggo po yan. Pero wala pang masyadong maapektuhan nito sa bansa habang malayo pa ito o nasa may bandang Guam or Northern Mariana Islands pa siya. Hindi pa masyadong makaapekto. Pero unti-unti makikitaan nagkakaroon na ng overcast dito sa may bandang Mindanao. Kay SMWF naman, tingnan natin kung mataas din po yung forecast probability niya na may mabubuo rito. Pero kung titingnan natin ay wala. Yan. After makalayo itong dalawang bagyong ito ay wala tayong nakamamataan dito sa ngayon. Kay NAVGEM naman na mas agresibo, dito mukhang mayroon nakikita ang tropical wave din na mabubuo. Ayan o. Mula sa Northern Mariana Islands. Pero alanganin pa siya. So, hindi pa organized yung forecast. Ang nakikita pa lang natin sa ngayon na medyo nagtutugma yung pinapakita ditong tropical wave ni Japan Meteorological Agency. Yan, nakikita po. Yan, yung medyo merong surface trap dito na nakikitaan dito. Nagkakaroon ng circulation din pagpasok ng unang linggo ng Agosto. So, malalaman pa natin yan until weekend o itong weekend, unang araw o unang dalawang araw ng Agosto kung magpa-positive talaga yan. Sa ngayon, disorganized pa po na posibleng may mabuong low pressure area sa may bandang Guam. Well, tingnan muna natin until this weekend. Kasi nagbago na po yung pattern niya at yung forecast niya, nagbago na rin. Ganon din sa ipinapakita ng Global Traffic Hazard ng NOAA, nagbago rin yung forecast pattern ng weather. Nagbago rin kaagad. In-expect nga natin, di ba, unang linggo na Agosto, magiging mababa ang average rainfall natin. So mukhang pansamantala lang na magiging mababa ang average rainfall natin mula ngayong araw.
Yan. At sa unang 2 araw siguro ng Agosto. And then, pagpasok ng bandang August 5, magkakaroon na ng bagong pattern ng weather forecast. Base na rin dito sa pinapakita ng NOAA. So, maliwanag po yan, folks, na magbabago pa yung forecast ng ating klima sa unang linggo ng Agosto. So, uncertain kung mananatiling mababa ang average rainfall natin sa unang linggo, pero yun kasing unang forecast natin at yun din ang lumalabas sa mga weather pattern forecast ng iba't ibang weather agencies nung mga nakarang araw. Until ngayong araw nga ay medyo nagbago yung weather patterns. Samantala sa Ulat Lindol, wagamat medyo may nadedetect tayo na medyo malakas-lakas sa paghinig, hindi ito nag-alert dahil sa napaka-noise po ng ating seismometer sa ngayon. Dahil sa tuloy-tuloy na bugso po ng hangin. Yan, malakas po yung vibration lalo na sa dagat. Maliwanag lamang na malakas po ang daloy ng hangin kaya nagkakaroon din ng malakas na interact sa vibration na nadedetect ng aking seismometer sa Caloocan. So, sisilipin natin yung mga short period mula kay PBOX. Meron na itala na 2 magnitude 4.0, isa sa Bangaga na naman, Davao Oriental, naganap ito kaninang 5:59 AM ng madaling araw. Magnitude 4.0 na may lalim na 43 km depth. At ngayong umaga lamang, dito sa may bandang Baler Aurora, na may magnitude 4.0 na may lalim na 19 km depth. 10:41 AM to be exact po ito naganap. So, at least intensity 1 ang naramdaman siguro ng mga taga-Aurora, yung pagyanig dyan. Hopefully, walang naging crackings. At so far, ay marami-rami pa rin ang nadadagdagan sa mga minor earthquakes natin. And so far, yan lamang po ang pinaka-latest. May 2 magnitude 4.0 na nadagdagan. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Kung nakakailang total earthquake na tayo, aabot na ba ng 1,000 mahigit? For the month of July, yan. So, sisilipin po natin, nasa 935 total earthquakes na po tayo. So, aabot talaga ito ng 1,000. At 891 dito is magnitude 2.0 pataas, 38 sa magnitude 4.0 na, at 6 sa magnitude 5.0. And so far, wala pa naman tayo itala na kahit isa man lang sa magnitude 6. At wag na natin sana magkaroon tayo ng record ng magnitude 6 bago matapos ang month of July. Sana naman wala na po. At sana tama na po yung magkaroon tayo ng 6 na magnitude 5. At hindi pa tayo nakaka-move on dahil nga po sa sunod-sunod na naging pagbaha sa atin, lalo na sa parte ng Luzon. So yun lang pa po, halos magnawa 1,000 na po yung total earthquakes natin. Nasa kasalukuyang 935 total earthquakes na tayo. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, July 30, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, July 30, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat na sa ating report since madalas magiging mahangin lang tayo dito sa Metro Manila at mga kalat-kalat lamang at isolated rain showers. At least medyo nagmo-moderate na rin yung panahon natin kahit papano. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic readings mula sa mismong aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.